Hello mga ka-people, welcome dito sa ating munting channel, Kapitan Ed. Ngayon, panibagong video na naman ang bigyan nating reaksyon. Galing ito sa hearing sa Senado tungkol doon sa kasambahay na binugbog, minaltrato ng kanilang amo. Pero bago pa po ang lahat mga ka-people, intro muna tayo. Mga ka-people, ito yung video na galing sa hearing sa Senado. Nandyan sila Senador Rapi Tulfo, Senador Tolentino, at saka si idol natin Senador Robin Hood. So sa video ito, tatalakayin natin or panoorin natin tungkol doon sa nangyari sa isang kasambahay na minaltrato doon sa kanilang amo. Napakakawawa. Binulag, binugbog, lahat na mayroon sa kanya. Pero dito, lagot kay Senador Rapi Tulfo ang kapitan o yung barangay chairman. Kasi pinakawalan niya nung unang naka-eskapo na sana, nakapunta na doon, nakapag-report na sa kanila, ay pinakawalan pa ulit at ibinigay balik doon sa amo niya na salbahe na mga amo. Ama, ina at saka mga anak ay pinagtulungan itong si kasambahay, si nanay kasambahay ay pinasayaw pa ng hubad, pinupukpok ang kanyang ari ng martilyo, lahat-lahat. Grabe yung naranasan ng ating kasambahay. Kaya ito pinaimbestigahan ni Senador Rapi Tulfo dyan sa Senado. So panoorin natin ang video ito hanggang sa dulo. Pero bago pa lang natin yan tatalakayin, siyempre suportahan muna natin, paki-subscribe sa ating channel Kapitan Ed at ang ating idol na Pugong Biyahero. I-share natin ang kanilang video at di tayo mag-skip ng ads para marami pang matulungan ang ating mga inidulo at maraming pang maimbestigahan itong si Rapi Tulfo. Kaya ito na ang video. Paano ho kayo nabulag? Ano ho na una nabulag? Kaliwa o kanan? Yung pong kaliwa. Paano ho na nawalan kayo ng paningin? Tinusok? Pinukpok? Hindi po, suntok-suntok po. Mr. Chair, Senator Doctora, is there still a hope that she can regain her vision? On the left eye po, sir, wala na po talaga. No? Yung left eye niya. Sa right may pag-asa pa? Yung right, sir, poor prognosis po. Kasi madami siyang problem, sir, from the front, pati yung likod ng mata. So, madami po siyang kailangan gawin. But actually, sir, we explained din to the patient na poor prognosis na po talaga. Poor prognosis. Maliit na lang po yung chance na makakita siya. Maliit lang po, sir. Ophthalmologist ka? Opo, Your Honor. So, ano, kailan operahan? Ganun? Ang initial na plan po namin to the patient, Your Honor, is first to remove the cataract, no? May cataract po kasi siya. Then, it's a staged procedure. We will re-evaluate after the surgery, Your Honor, kung kakayanin ng mata niya. We cannot do, Your Honor, one sitting na surgery kasi ang problem niya, Your Honor, pati cornea niya may problema, pati po yung retina niya may problema. So, baka lalo siyang mag-shrink din yung right eye niya. So, we have to wait for some time kung kakayanin niya yung first surgery, which is the removal of the cataract, Your Honor, sa right. Ikaw ba mismo gagawa ng procedure? Yes po, Your Honor. Sa anong hospital ka? Batangas Medical Center po, Your Honor. You have done this before?
Yes, Your Honor, but not this severe, Your Honor. Kasi ang problem po natin, Your Honor, with the cornea, no, maga na din talaga siya. So, yung mismong parang kristal ng mata niya, magang-maga din siya. So, dinadahan-dahan namin. And we refer the patient, Your Honor, sa service consultants namin na specialized dito. And gusto rin niyang makita, Your Honor, para if ever kung ano yung mas magandang plan for her, alisin yung cataract, if we can put a lens ba or hindi na po, depende pa rin po yun kasi as of now talaga magayong mata niya. So baka pag inalis namin, Your Honor, yung lens niya, magtuloy-tuloy na po yung problem niya sa mata niya, mag-shrink na din yung right eye. As of now, Your Honor, yung right eye po niya, light perception na lang, ilaw na lang po talaga. So halos wala na rin po siyang makita, Your Honor. Pwede ba sa PGH yan? Pwede po, Your Honor. Mas complete po sila doon, Your Honor. Manang LB, payag kayo sa Maynila kayo gamutin sa PGH, Philippine General Hospital? Opo. Ayun. Kahit saan po, basta lang po magaling po mata ko. Gusto ko lang po makakakita. Di ba, Aling LV, di ba, nagkausap tayo doon sa programa, doon sa aking show sa Facebook? Opo. Ano sabi ko? Tutulungan niyo po ako. Sa PGH. Opo. Sasagutin na namin ni Senator Raffy at ni Senator Tolentino yung pagpapagamot ninyo. Opo. Ha? Salamat po. Magbalik lang ang inyong paningin. Opo. Salamat po sa Sige, inyo. wala na kayo intindihin sa gastos. Basta pa-opera namin kayo kung sakasakali kailangan kayo operahan. Opo. Salamat po. Balik ako kay doktora. Yung ibang mga organs, internal organs, damage, no damage. Sino ba nag-examine pa na iba? Yung lungs, kung ano man, puso. Good afternoon po. Sa mukha po ako nag-examine at saka sa ulo. Puro po mga peklat po yung nakita na namin. MRI, MRA, ano? Wala pa po. Hindi pa po. Nag-request po kami ng CT scan. Yung nakita lang po namin sa examination yung puro po peklat yung dito sa noo. Brought about by severe head injury. Opo, injury po yan. Due to injury po yan. So, yung findings nyo, were this given to the police? Ay, hindi pa po. Wala pa. Nasa records po kasi yan. Oo. So they have to request for it. So aside from the eyes, wala na kayo. Yung dental. Yung dental kami na rin po kasi ENT. So yung dental, husaban na bungi siya o talagang binangga yung ngipin niya sa isang matigas na bagay? Hindi po makikita yun kasi ang kulang na po ngipin niya, yung iba po may basag po. Anong LB, paano nawala yung mga ngipin niyo? Sa pagsuntok nila po. Nataw ba kayo ng isang matigas na bagay o inumpog kayo sa Hindi po, sununtok talaga po. sumuntok? Yung pong babae. Babae, yung asawa ni Mr. Ruiz. Opo, si Dati Franz. Hindi naman kayo lumalaban noon, talagang Hindi po. Tinatakot po niya ako eh. Binubugbog po lagi ako. totoo ba yun? Pag binubugbog kayo, hawak pa kayo ng isang anak? Hindi po. Inuutusan lang po. Ikaw nang bahala dyan. Kaya TLB mo, sabi po gano'n. Pinabubugbog din kayo sa iba? Opo. Hindi naman kayo nalalaban, hindi kayo naiwas. Hindi na po. Kasi Hindi po. wala na kayong lakas. Opo. Pinapakain ba ho kayo doon? Minsan po, pag may tira sila, pinapakain po sa akin. Ilang beses kayo pakainin sa isang araw? 3 po. Tira-tira nila. Opo, pag tira-tira nila Pero po. walang sweldo. Wala po. Ito, may litrato rito. Nakain ka, oh. Sa labas. So, ito ba yung bahay nila, o saan to? Dito po sa atin po. Sa bahay na ng ate mo. Itong nakakain ka na maayos dito. Opo. Oho. Mr. Chair, Senator Tulfo. babalikan ko nitong si Miss Palabay, Sarena Palabay. Totoo ba, Chairman, gusto mo magtistigo laban kay Sergeant Palabay? Totoo ba? Wala po sir, dahil yun lang naman po. Hindi, kasi meron dito, binigyan ako ng information na willing ka raw magtistigo against Sergeant Palabay para masibak na serbisyo. Hindi po, hindi ko naman po alam yung kanilang komunikasyon po bilang police po at saka po ni Jerry. Okay, sabi kasi ng lawyer, tama? Si Attorney Gambol.
Your Honor, please, I have no knowledge of such fact, Your Honor, to be Ano? honest and candid. You have? I don't know that the barangay chairman will testify against the police officer, but I received information that the barangay chairman will testify against the Ruiz. If the information is correct, I don't know if it is correct Okay, or not. willing ka mag-testify against the Ruiz? Ano yung testimonyang ibibigay mo laban sa mga Ruiz? Dahil po dun po sa mga lumabas na mga katulong niya na ngayon lang po nagsusumbong, dun po lang namin nalaman na talagang ganun po ang Bakit ginagawa mga? niya. Bakit mga? Ano ibig sabihin ng mga? Marami pa? Marami po kasing lumabas na mga laging kasambahay niya na ganun po ang ginagawa niya talaga kay Nanay LB. So, ibig sabihin doon sa testimonya mo laban sa mga Ruiz ay itong mga Ruiz ay talagang nagmamaltrato ng mga kasambahay. Doon po sa mga huling lumabas po na mga... Huwag nang ganon, yes o no lang, di ba? Opo. Okay. At meron ka mga ebidensya para magpapatunay, syempre magtitestimonya ka, di ba? Magtitisigo ka, dapat may mga ebidensya ka, lalo ka barangay chairman ka at may mga blatter kayo. So gagamitin mo yung mga blatter mo para patunay na talaga itong mga Ruiz ay nagmamaltrato ng mga kasambahay, tama? Yun po, Mr. Senator, yun po mga lumabas na tao ngayon na handa po silang magpatunay na ganun po ang ginagawa nila kay Ate LB. Marami pa po kasing nagsasalita ngayon na ngayon lang po lumabas nung... So naniniwala ka na itong mga Ruiz ay talaga nagmamaltrato ng mga kasambahay at si Ma'am LB ay matagal na minamaltrato nitong amo. So willing ka mag-testify dyan? Naniniwala na ako, sir, kasi nga po marami na pong nagsumbong ngayon sa amin na ganun po ang ginagawa nila. So marami na, pero nung una hindi ka naniniwala, nung si Ma'am LB lang nagsumbong, hindi ka pa naniniwala hanggat may dumating pa mga iba. Hindi naman, sir, kasi nga po hindi ko naman po talaga totoong kilala si Nanay LB. Kasi po nga, ang alam ko po, siya po ay taong grasa na dumating po sa amin. Kaya po ang una kong hakbang nga po ay pinalilinis ko po. Alam mo, kaya na high blood si ano sa'yo si Senator Padilla. Okay, babakapang ko yung tanong niya, di ba, pagpupunta sa barangay, yung mga tao, binibigyan ng pagkakataon na usapin at alamin yung sasabihin ng both sides. So pumunta doon si Ma'am LB, nagreklamo, sabi mo hindi, nagtahimik lang. Pumunta doon yung amo para sunduin siya. Okay, hindi mo ba kinuha ng statement yung dalawa at sabi nga ni Senator Tolentino para i-blatter yung kung anong pinagsasabi ng dalawa? Yun po siguro, doon po ako nagkulang ay talagang tinatanggap ko po. Pero po hindi ko po So ibig sabihin, hindi mo ko ginawa ang po trabaho mo? Hindi ko po para hindi tulungan si Nanay LB. Hindi nga, yun nga sinasabi ni Senator Revilla ni Senator Padilla na dapat yun naman talagang protocol, mag-usap yung dalawa, di ba? Pinag-usap mo at habang nag-uusap, merong nagja-jot down sa inyo para alamin o nire-record yung sinasabi ng both sides. So hindi mo din ginawa. So therefore, hindi mo ginawa, dapat lang ba dapat masibak ka sa serbisyo dahil hindi mo ginawa yung tama? Ano na lang po, sir, talaga titistigo na lang po ako sa pamilya Ruiz po kung yung po ang nararapat kasi po nga marami... Titistigo laban sa mga Ruiz na Opo. para madin mga Ruiz. Opo, kasi po yun po ang talaga, kung siya po talaga may kasalanan, dapat lang pong panagutan niya si Nanay LB. Pero naghugas kamay ka, nagpupunsyo pilato ka, yun sa'yo muna. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo noong 2020, nagsumbong 2021, hindi na sana dagdagan yung kanyang pagkabulag kasi at that time nakakita pa raw siya ng konti. Ngayon totally wala na dahil nga sa pagiging pabaya mo. Kasi if you did your job, nasalba mo pa sana itong si Nanay at sana nakakulong na ngayon yung mga Ruiz. Kasi pasok pa sinatawag na reglementary period, yung palaging ginagamit ng mga pulis, katatapos na siguro pananakit sa kanya, kaya siya lumayas, right there and then, pinamedical mo at nakita sa medical certificate na bago lang siya sinaktan, madampot na agad, madala sa piskalya, para ma-inquest yung mga Ruiz. Nay, Ma'am LV, nung kayo po tumakas, kabubugbog lang sa inyo noon? Opo. Okay. So, anong araw po kayo napunta sa barangay kung matatandaan nyo? Hindi ko napunta, basta po yung date lang pong Okay, sige. Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo. Anong klaseng pambubugbog ginawa sa'yo? Yung pong hinihila-hila po ako, tapos yun po. Oh. Tugon-tug na nila ako sa CR. O, kita mo, Chairman, kung ginawa mo sana ang trabaho mo, nakakulong na sana yung mga Ruiz. Kasi nga, pasok pa sa tinatawag na reglementary period ng mga taga-PNP. O, pina-inquest mo na agad, base sa sumbong niya, pinamedical mo siya, alam mo naman yung protocol, di ba? Pa-medical mo siya, kasama yung mga pulis, kasama pa siguro ka CHR, and then after mapa-medical, lumitaw na talagang kabubugbog lang sa kanya, pina-inquest mo na.
ninyo ng PNP. O hindi mo ginawa yon. Kaya nangyari, tuloy-tuloy pa rin sa pananakit yung si Ruiz. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit yung election. Ang kapal naman ng mukha mo, pare, at chairman. Huwag ka na tumakbo. Kasi hindi ka dapat maging chairman, honest. Hindi ko sa minamalit yung pagkatao mo, minamalit ko yung klase ng serbisyo na ibinibigay mo sa iyong mga constituent. You don't deserve to be a barangay chairman. Maski nga tanod, hindi. Hindi talaga. Kung ako, bagay sa'yo, sanggano. Tapos tatawagin mong taong grasa itong kasambahay. Mas masahol ka pa sa taong grasa. Sinabi mo parang taong grasa galing sa malaking bibig mo kanina eh. Oh, pupunta doon, lahat pala pupunta sa barangay na kaawa-awa ang sitwasyon, tatawagin mong taong grasa. You did it. Tinawag mo siyang taong grasa. Marumi, sabi mo parang taong grasa. Galing sa iya, hindi din galing sa amin yan. So ganun pala, pag meron pumunta dyan na mukhang kawawa, pulubi, na hingi ng tulong, taong grasa ang tawag mo. Palibase, malinis yung pananamit mo. Antay-pur ka eh. Mapanlait kang tao ka. Totoo yan. Hindi naman po. Di ba? Tinawag mong taong grasa kanina. Akala mo taong grasa kasi marumi. Hindi nga po, yun nga po. Tapos sabi pinalinis mo. Hindi ka gumagamit ng masalitang taong grasa, Mr. Chairman. Dapat tatuhin mo lahat ng mga taong pupunta sa inyo ng maayos kasi yun yung trabaho mo, sinisweldohan ka para dyan. Lahat ng magreklamo, tatuhin mo ng maayos, pinagamot mo, binihisan mo, paggamot mo, tawag ka CHR, tawag ka DSWD, tawag ka sa PNP. Yun naman talagang protocol eh. Medical mo. Hindi mo ginawa. Bakit? Kasi pabayaan ka. Pwede ba ito kasuhan ng dereliction of duty? Para pati ito makulong? As a lawyer, Mr. Chair, I think that could also be a ground. Okay. Pero tinitingnan po namin kasi is the human rights violation. But as to the question, that might be a possible ground, Mr. Chair. So, who will file that case against this barangay chairman in dereliction of duty? Kami po kasi ang mandato namin is main mandate is to investigate po. Investigate. That can also be part of the recommendations after the investigation. Okay. So you will recommend that after investigation doon sa lawyer na provide para kay Ma'am Eva. Pagtulungan niyo po, imbestigahan ko. We will coordinate with the lawyer of Nanay LV po. Bakit ka kinasuhan? Pero siguro matatanong din natin si Chief of Police. Ito ba ay nakarating sa Mamburao Police Station? Nakialam ba si Ma'am Lisa? Bakit nakasuhan? Tama yung tanong ni Senator Tulfo. You can answer, Ma'am Lisa. Yun po, Sir, Your Honor. Bali po nalaman ko lang po na kinasuhan po ko through doon po sa news. Bakit po? May kinampihan kayo? May kamag-anak nyo daw yung Ruiz? Ganun ba? Hindi ko po kamag-anak si Mr. and Jerry Ruiz and Mrs. Franz Ruiz, Your Honor. Ano nyo po? Kumare? What is the physical condition of Lisa, the police officer that you mentioned? And she physically fit with the description mentioned by LB. Okay. Pwedeng pakiulit-ulit for the record. For the record, Galing kay Ma'am, gusto kong manggagaling kay Ma'am. Manang LB. Ma'am LB, paano po na-involve itong si Sergeant Liza? Ganito po yun. Nung punta po siya doon sa may papuntang kasina sa loob po, sa may pinto siya nagtayo, sabi sa akin, ikaw, wag mong uulitin yun ha, dadadaputin kita. Tinataasan po ako ng boses at tinuturo-turo niya po ako. Wag po ulitin ang... Ginagawa ko po yung paglalagay po daw po ng bulbul sa pagkain. Pag ginawa ko daw po yun. Tinaasan niya po ako ng boses nung nagpunta po siya doon sa may kusina namin. Police Officer Lisa, totoo ba yan? Yung mas kinonfront mo? Hindi po, sir. Hindi po ako nakakarating, sir, doon sa mismong pintuan ng bahay ni Franz. Ngayon po, regardless, that's irrelevant. hindi ko po malaman ang dahilan, Your Honor. Aling LV, maiba naman. Paano kayo nakapunta sa Batangas? Yun nga po, nung sabi po nung amo kong babae, LB, ayusin mo ang gamit mo at ihatid muna kita sa Paano kayo, ano sinakan nyo? Balita ko sumakay raw kayo sa truck na sibuyas, totoo ba yun?
Opo, totoo po yun. Sino nagsakay sa inyo sa truck ng sibuyas? Yung pong amo kong babae, pinasakay po ako doon. Ikaw lang mag-isa? May kasama po ako, dalawang lalaki. Bakit sa truck kayo ng sibuyas sinakay? Wala daw po akong ticket kasi parang libre, para daw po libre po ako. Tapos nag-roro. Tapos sinakay sa roro yung truck ng sibuyas. Opo. Para wala ng pamasahe. Pamasahe na lang ng truck. Ang Opo. Ganun ba? Sakay siya sa truck ng sibuyas na walang bayad yung pasahero? Doon lang sa loob ng truck? The truck, Mr. Senator, the truck will be loaded at the Roro. Yes. Cell. Then in going to Batangas. Yes. So Kayo sumakay, Aling LV, sa truck ng sibuyas? Kasama, para pong 5 po kami. Kasi 5? po yung driver. Di masikip kayo rin dahil panay sibuyas yung katabi ninyo dyan. Opo, puro sibuyas po. Gaano katagal yung biyahe? Mga para pong 3. 3 oras. Opo. Dusa. So nagdusa kayo ron? Opo. Di wag daw po bumaba. Lumipat sa kabilang room. Ako rin. Ito lang suggestion ko, maganda yung kasambahay bill natin, pero I think we have to revisit that. Meron ako isa-suggest, ipapile bilang amendment. Siguro higpitan natin yung parusa, taasan natin yung parusa laban doon sa mga amo mapang api. And siguro lagyan natin doon na tama kayo, may monitoring. Dapat merong hotline yung each barangay na pwedeng tawagan ng isang kambay in distress. And kapag mawag isang kasambahay, dapat yung numero na madaling memorize, siguro 3 or 4 numbers. Okay. Pupunta agad yung social worker, kasama yung tanod, and kasama yung PNP para i-check kung totoo nga yung sumbong. At kapag na-verify yan, agad-agad damputin si amo at kasuhan. Only then, protection na natin yung ating mga pobreng kasambahay na palagi nasasaktan. Kasi time and time again, nakakatanggap ako ng ganitong klaseng reklamo, napapabayaan, nagmumukha silang kawawa. Ang pinakamasaklap pa nito, in my experience, palagi silang binibintangan na nagnakaw. Kapag naipit na yung amo, nabugbog na si kasambahay, ang gagawin ni amo, paplantahan ng mga pera, relo, kung ano-ano pang mga alahas, si kasambahay sabi nagnakaw. Nababaliktad patuloy si kasambahay. Si kasambahay in some cases, atras na lang kaysa naman makulong dahil nga nagnakaw, qualified theft. So those things has to be changed, and I will file a bill na this time kasama dun sa kasambahay law ninyo, Senator Estrada, na magkaroon ng mas matibay pang proteksyon natin mga kasambahay, and then mataas na parusa. Dapat one strike policy laban doon sa mga pang-api mga amo. Salamat, Mr. Chair. As thank you, Senator Tulfo. As the principal author of the Batas Kasambay, I'm open to revisit the Batas Kasambay and to provide some amendments if you wish. And I will also include that in the agenda on August 29 during the Committee on Labor hearing.